Mismo ang magpapakita ng tamang daan sa tamang panahon. Kaya lagi mo lang itanong, no? Alam ko ba ang lahat ng hakbang? Hindi kung hindi, sumunod ka sa gabay ng Panginoon. Diba? Ganun lang yun kasimple. Ganun lang kasimple isipin yun. Kung alam mo ang lahat ng hakbang, edi huwag kang sumunod. Pero kung nalalaman mong hindi mo alam ang mga hakbangin sa iyong buhay, edi ikaw ay sumunod sa plano at sa mga gabay ng Panginoon. Amen? Diba? Ganun lang ganun lang kasimple. Dahil nalalaman mo sa iyong puso at ikaw ay nananampalataya na ang Panginoon ang mangunguna sa iyo. No? At kung saan ka gagabayan ng Panginoon, gaya ng mga Israelita, naroon ang Panginoon na nagtutustos ng iyong mga pangangailangan. Ikaw ay ipinagpapala ng Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil nalalaman natin na ang Panginoon kahit ngayon ay kasama natin. Narito ang Panginoon. No? Narito ang presensya ng Panginoon. Ayan po ang unang bagay na dapat nating tandaan. Ang pangalawang bagay na ating dapat tandaan ay ito nga, ay sa ating title, no? Kung saan may gabay ang Panginoon, naroon ang kanyang panustos. Ayan. Philippians chapter 4 verse 19. Ito po ang nasusulat. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan. Ang Panginoon ay hindi lang gumagabay, no? Kundi siya rin ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. So hindi tayo tinawag ng Panginoon sa isang bagay para lang pabayaan tayo, no? Sabihin natin, na tinawag tayo ng Panginoon upang magsimba linggo-linggo. O tinawag ka ng Panginoon upang magbahagi ng salita niya sa paligid, no? Di ba may mga nakikita tayo na nagpipreach o nag-evangelize sa iba't ibang sa kalye, sa tungko, sa bus. Amen? Meron ba tayo nagtsitsempohan? Meron ba? No? No, hindi ka tinawag ng Panginoon na gawin ang mga yan para pabayaan ka lang. No? Ginagawa yan ng Panginoon upang gamitin ka bilang maging blessing at makapakinig ang ibang tao sa paligid mo ng kanyang mga mabuting balita. And in that process, ikaw din naman ay nag-grow spiritually at ikaw ay binibigyan ng Panginoon ng iyong mga pangangailangan. No? Kasi sa simula, kung ikaw ay talagang tinatawag ng Panginoon, tatanggalin niya lahat ng mga negatibo sa iyong buhay. No? Tatanggalin niya lahat ng mga bagay na nag-head back sa iyo o nagpumipigil sa iyo upang gawin ang pagtawag niya sa iyo. Ganyan talaga ang mararanasan natin. Dahil kung hindi mo i-let go ang isang bagay na pumipigil sa iyo upang gawin ang bagay na ninanais ng Panginoon o upang ikaw ay sumunod sa plano na makabubuti sa iyo, hindi mangyayari ang nais ng Panginoon sa buhay mo. No? So minsan kailangan nating i-let go ang mga bagay o ang mga bagahe na magpapabigat sa ating mga buhay at tayo ay magtiwala sa Panginoon na siya mismo ang magsusupply ng ating pangangailangan. Dahil minsan, mapapaisip tayo, kaya ko ba? No? May pera ba ako para mapagpatuloy ko ito? No? Paano ko mapapakain ang aking pamilya? No? Paano ko magagawa yung mga kailangan gawin? Dahil sa mundong ito, palagi tayong may kailangan. No? Palagi tayong, sa pang-araw-araw na buhay natin, kailangan nating kumain, kailangan nating magbanat ng buto. Para tayo ay may ma-provide, may makain para sa ating mga pamilya at para sa ating mga sarili. No? Kailangan natin na gawin ang mga ito. Ngunit kailangan natin tandaan na ang Panginoon ang magbibigay ng ating pangangailangan kung ikaw ay sumusunod sa Kanya. Again, hindi tayo tinawag ng Panginoon sa isang bagay para lang pabayaan tayo. Dahil kapag ang Diyos ang nag-utos, siya rin ang magbibigay ng paraan upang ito ay maisakatuparan. Amen? No?
kung ang Panginoon ang siyang naggabay sa iyo sa isang bagay, siya rin ang magbe-bless sa iyo as you do it. Ayan. So halimbawa sa Biblia, si Elijah at ang balo sa Zarephath. Sa unang hari, Kapitulo 17, verse 12 to 16. Basahin lang natin ito ng mabilis, no? Itong pangyayari sa buhay ni Elijah. Verse 12. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. Verse 13, at sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw nang magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. At kumain ang babae at siya at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinasalita sa pamamagitan ni Elias. Verse 17, verse 16. Ayan. So, makikita natin dito, no, yung pangyayari na sa buhay ni Propeta Elijah at dito sa balo, talagang makikita natin na wala nang makain itong balo, no? Kundi kakaunting harina na lamang at kakaunting langis o mantika para iluto ang harina na ito, no? So, sa pangyayari na ito, nakita natin na ang Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Elijah, siya ang nag-provide ng pangangailangan ng balo, ng babaeng balo, hanggat ikaw ay sumunod lamang sa sinasalita ng Panginoon. Ayan. Dahil nga ang balo ay wala ng pagkain, isang pirasong tinapay na lang ang natitira. Pero dahil sumunod sila sa Panginoon, ang kanilang harina at langis ay hindi nauubos. Ayan, napakaganda ng miracle na ito, no? Paano kaya pag nangyari ito sa ating buhay ngayon? No? Nagkaroon tayo ng infinite amount of harina at infinite na langis, no? Na pwede mong ibenta yun para ikaw ay magkaroon ng pera. Ngunit dito ay ginamit nila ito ayon sa sinalita ni Propeta Elijah upang isagawa ang pagsunod nila sa Panginoon, at ganoon nga ang Panginoon mismo ang nagbigay ng kanilang pangangailangan o pagkain sa araw-araw. Ayan. Ganun din ang nangyari sa John chapter 6 verse 5 to 13, no? Ito yung pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Ang pagkain nila, iilan lang. Meron lang silang 5 tinapay at 2 isda. Alam ba natin yung kwento na ito? Ayan. So, dito may 5 tinapay at may 2 isda lamang sila. Ngunit, sa pamamagitan nitong 7 pagkain na ito, napakain nila ang libo-libong tao na nakinig kay Jesus that time nang siya ay nag-sermon doon sa kabundukan. Ayan. At dahil ang Panginoon ang pinagmulan ng panustos, hindi ito na uubos. And in that sense, mga kapatid, mayaman ang Panginoon. Amen?
Mayaman ang Panginoon. Lahat ng kayamanan sa mundong ito ay nagmula sa Kanya. No? Dahil siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. So huwag tayong matakot, no? Ang Panginoon ang magtutustos kung saan niya tayo gagabayan, no? Ayon sa Kanyang pag-utos sa atin. So huwag tayong matakot kung wala kang sapat na yaman o kakayahan. Ang Panginoon ang magbibigay ng paraan para maisakatuparan ang Kanyang kalooban. Amen? Ayan. So hindi natin kailangan makita ang buong plano. Kailangan lang natin maniwala na may panustos ang Panginoon. Dahil kung saan may gabay ang Diyos, naroon ang Kanyang panustos. Ayan. So napakalinaw naman po niyan mga kapatid, no? Dapat natin yang tandaan dahil maaaring kung minsan marami tayong katanungan at marami tayong doubt sa ating isipan. Kung ating bang susundin ito, tayo ba ay magkakaroon ng maayos na buhay? Magiging maayos ba ang buhay ng aking pamilya? Hindi ba ako pababayaan ng Panginoon? Ang lahat ng kasagutan dyan mga kapatid, muli, kung saan ka ginagabayan ng Panginoon, siya ang magtutustos at magpapala ayon sa iyong pangangailangan. Palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan.